At pagpapala, gabay ang pamamantubay ay sumaatin sa umagang ito, mga kapatid. Maraming salamat po, Amang Iskotos. Isang maliwalas at magandang umaga ang sa atin ay ipinagkaloob ng Diyos na si Amang Iskotos. Nawa sa mga sandali at oras na ito, mga minamahal na kapatid, tayong lahat na nandito, na nais makipagtipan sa Diyos, ay nandito taglay yung lakas, taglay yung pagbibigay ng papuri at pagdakila sa ating Ama Diyos na si Amang Iskotos. Nais matuto at aminin sa kanyang sariling siya'y makasalanan upang ang kanyang kasalanan ay mapalitan ng pagsunod sa batas panglinis ni Amang Iskotos. Okay lang po ba kayo, mga kapatid? Yung totoo po. Alam ko ang bawat isa sa atin ay sinasabi nyo, okay lang ako. Pero alam ko, meron kayong sari-saring pinagdadaanan sa ngayon. Ngunit kayo'y mapalad sapagkat natagpuan niyo ang Diyos sa kanyang lihim at bagong pangalang Iskotos. Na ngayon, na bagamat nandun pa rin yung pagtitiis, nandun pa rin yung kapos ka sa lahat ng bagay sa mundong ito, nagugutom, nauuhaw, nangungutang para may makain, nagpapahirap para sa mga mahal sa buhay, subalit hindi lang naman kayo. Lahat ng tao sa daigdig ay kailangang dumaan sa pagtitiis. Ngunit lagi niyo pong tatandaan, paulit-ulit natin itong naririnig, ito yung daan upang tayo magkamit ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kung ang ating Panginoong Yesus, nang siya'y nabuhay dito sa daigdig, ay dumaan sa mas mahirap na buhay kumpara sa atin sa ngayon, ay sino pa kaya tayong kanyang mga kapatid ayon sa laman, ang hindi susunod sa kalooban ng Ama na nasa langit? Karamihan sa atin, mas tumitindi yung pagtitiis kasi hindi alam ang kalooban ng Diyos. Amen? Ngunit dahil tayo ngayon ay nakikinig na sa sinasabi ng Espiritu, mas naiintindihan natin na hindi pala tayo dapat laging magreklamo, hindi pala dapat kailangan laging manumbat, sisihin ng Diyos. Sa halip, pasalamat at papala natin ng Diyos. Dahil kung wala tayo sa sitwasyong ito ngayon, maaaring wala tayo sa kaharian ng Diyos. Amen. Kaya naman mga kapatid, buksan natin ang ating mga pandinig, kasama ang ating puso at isipan at tingin natin ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Upang ang ating pananampalatayang tinanggap sa Kanya, sa Espiritu at katotohanan, ay ating pagtibayin at ganapin. Pagkat maraming tao ang may pananampalataya, ngunit sinasabi ng kasulatan, dalawa ang uri ng pananampalataya ng tao. Or apat. Ngunit sinabi niya pa, dalawa, isang patay at isang buhay. At sinasabi sa Ebanghelyo, ang natanim saan mga kapatid, kung tayo may natutunan na, ano yung apat na klase ng lupa? Tabing daan, mabatuhan, madawagan at matabang lupa. Ngunit doon sa apat na uri ng lupa, isa lamang yung lupang siyang magkakamit ng pagtatagumpay, ang binhing na tanim sa matabang lupa. Kayo ba'y nasa matabang lupa na? Sikapin natin tayo manatiling nasa matabang lupa. At kinakailangan ng isang butil, hindi lang puro bulaklak, hindi lang puro dahon. Kailangan ito'y magbunga upang siya'y maging kalugod-lugod sa paningin ng ating Diyos. Ano ba yung bunga, mga kapatid? Ang mabubuting gawa. Ang mabubuting gawa natin ang siyang nagiging bunga ng ating pagsusumikap ngayon. Ngunit kung kayo'y nakikinig ngayon at pag-uwi ng tahanan ay walang bunga na ipapakita sa kapwa, walang pag-ibig sa kapwa, walang pagpapatawad, pagmamahal sa kapwa, tayo'y natututo pa rin humamak at humatol ng di natin nalalaman. Sa tingatin, ang bungang ito ay nakalulugod kaya Amang Iskotos. Di po mga kapatid. Kaya sa wakas ng panahon ito, patuloy tayong tinuturuan ng Espiritu Santo
Ang bawat ebanghelyo, alam po, naririnig na natin last week, last month, last year, sa ibang santuario. Ngunit ito'y inuulit sapagkat dito tayo matututo. Amen. Ngunit kinakailangan sa ating pakikinig, iniimpok ito mga kapatid. Hindi yung tinatawag ng matatandang pagpasok sa kaliwang tainga, nabasa kanan. Ibig sabihin, naririnig mo lang yung tinig, pero hindi mo naiintindihan yung meaning ng sinasabi. Para kang nagsiselfone. Diba? Sino dito nagsiselfone ngayon? Diba pag nagsiselfone ka, may sinasabi yung kinakausap mo, naiintindihan mo ba? Hindi ba? Kasi nakapokus ka sa isang bagay. Kaya kapag tayo nasa loob ng santuario ni Amang Scopus, hindi porket wala kang cellphone o wala kang ibang ginagawa, naiintindihan mo na ang bawat sinasabi. Kapag ang iyong isip ay iniisip ang mga bagay dito sa sanlibutan, naiwan mo sa bahay, lalaarin mo mamaya, plano mo mamaya, tapos nung ka nagsasalita, hindi mo maintindihan. Naunawaan niyo po. Kaya kinakailangan, ang sabi niya mga Scopus, sikapin ng bawat isa sa inyo, natin, na kapag tayo nandito na sa santuario, malinis ang ating puso. Malinis ang ating isipan. Nang sa gayon, kapag bunabad niya ang Espiritu Santo sa bawat isa sa atin, liwanag ang makita. Amen. May liwanag ba sa natutulog? Hindi nakakakita ng liwanag ang nakapikit ang mata. Ang ibig sabihin sa spiritual, sarado ang isip, sarado ang puso. Dito sa wakas ng panahon ito, kapag ikay tumanggap na sa pananampalataya sa Espiritu at katotohanan, gigisingin mo na ang bawat bahagi ng iyong katawan sa paggawa ng mabubuting bagay. Pero pag tayo nagawa ng masama, anong gusto nating ibalik? Masama din. Mas masama. Minura ka, mumurahin mo. Diba pag nagmura ka, nilalain mo ang magulang niya. Siyempre, lalaitin mo din ng mas hindi magulang niya. Di po ba? Palitan kayo ng palitan ng mga salita. Ano nangyayari? Nagkakasugat ang puso ng bawat isa. At pag lumalim ang sugat, nagkakaroon ng puot, galit, at hinanakit. At yun ay ayaw ni Amang Scopus na manatili sa atin sa wakas ng panahon ito. Purihin ng Diyos. Amen. Ang ating ebanghelyong tatalakayin sa umagang ito, mga kapatid, ay tungkol sa bautismo. Sino po dito ang nabautismohan na? Sa tubig. Lahat po ba'y nabautismohan na sa tubig? Kung may nais akong magpabautismo dito sa tubig, pwede po natin gawin mamaya. Kung may gusto lang. Kung wala po, ay ayos lang din po. Dapat kasi natin mas maintindihan ang kaulugan nito sa ating pananampalataya. Bakit pa tayo nagpapabautismo? Ano ba ito? Naunawaan niyo po mga kapatid. Kaya mula sa sulat ni Mateo chapter 3 verse 11-12, basahin ko sa inyo mga kapatid, bakit ba tayo ay nagbabautismo sa tubig? Unahin natin ang bautismo sa tubig. Ulitin ko, Mateo chapter 3 verse 11-12. Ganito ang maliwanag na nakasulat. Ang pangangaral ni Juan na tagapagbautismo o Juan Bautista. Simulan ko na lamang po sa verse 11-12. Ang sabi ni Juan Bautista, binabautismohan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamaligang trigo, ngunit ang iba ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Ang mabuting balita, purihin ng Diyos. Sino po ang sinugo ng Diyos upang magbautismo sa tubig? Si Juan Bautista. Isa po ba siya sa 12? Hindi po. Maliwanag po yan mga kapatid. Hindi po siya kabilang sa 12. At ang Apokalipsis o ang pahayag, siya po ang may mali po. Si Juan the Beloved po. Itong Juan Bautista ay magkaiba kay Juan the Beloved. O, tinetesting ko lang kayo.
Kaya naman. So si Juan the Beloved at si Juan Bautista ay magkaiba. So ang tinutukoy ng Ebanghelyo sa ating binasa ay si Juan na tagapag-bautismo. Ngayon mga minamahal na kapatid, ang sabi, ang pagbabautismo daw sa tubig ay tanda ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Laging may dadating na tanong, bakit kayo nagbabautismo sa tubig ng isang sanggol? Narinig niyo na ba yan, mga kapatid? Bakit kayo nagbibinyag ng sanggol? Eh, paano yan magsisisi? Di ba, mga kapatid? Wala pang kasalanan yan. Hindi nyo ginaganap ng tama ang nakasulat. Yan. Siyempre kayo, oo nga no, paano yun? Alamin natin ngayon, mga kapatid, bakit tayo nagbabautismo ng sanggol? Naunawaan niyo po, mga kapatid. Ngayon, alamin muna natin ano ba yung essence o ano ba yung dahilan bakit nagbautismo sa tubig. Tanda ng pagsisisi sa ating mga kasalanan. Kapag ba kayo nagsisisi sa isang kasalanan o sa iyong mga kasalanan, ano ang dapat mong ginagawa pagkatapos mong magsisi? Mga kapatid, hindi mo na dapat babalikan yung kasalanan iyong pinagsisihan. Naintindihan niyo po, mga kapatid? Kayo ba, kaya niyong umamin kapag kayo may nagawang kasalanan? Parang hindi kayo sigurado eh. Sa totoong buhay, kapag kayo nakagawa ng kasalanan sa inyong kapwa-tao, may damdamin ba kayo na kayo'y nakukonsensya kaagad at inaamin ito? Harap-harapan sa inyong nagawa ng kasalanan? Naku, kinain ko yung pagkain mo, brother. Ha? Sa lalo na sa bahay, Nay, o bakit? Wag na, galit na kayo eh. O bakit nga? Hindi, galit kayo eh. Diba? Natatakot ka kasi alam mo yung punishment or parusa, pwede mo agad makuha kapag inamin mo yung bigla yung kasalanan. Kapag ba tayo nagkasala sa Diyos, andun ba agad yung punishment? Wala pa. Diba? Kasi mahaba ang pasensya ng Diyos. Sabi nga, ang masamang damo, kaya nasabi niya. Ibig sabihin, masamang damo tayo. Hindi naman sa ganun yan, mga kapatid. Ang ibig sabihin lang, ayaw ng Diyos na mamatay ang tao nang hindi nakapagsisisi sa kanyang mga nagawang kasalanan. Sino ba ang hindi nagkasala? Meron ba? Wala. Mga kapatid, ang sabi sa kasulatan, walang matuwid. Wala kahit isa. At yan ang sinabi ng Espiritu ng pagbabali ng February 1, 1966. Ang dinatnan ko ay daigdig ng mga patay. Nang ibig sabihin, tumatawag ng Panginoon, tumatawag sa pangalan ni Jesucristo, ngunit ang gawa ay lihis sa kalooban ni Jesucristo. Ngayon, balik tayo doon sa ating pinagtatalakayan. Pag nagsisi, kailangan wag nang uulitin. Ito ba'y nagagawa niyo, mga kapatid? Dapat nagawa niyo isang kasalanan sa inyong kapwa, hindi niyo na inuulit? Inuulit? Yun ang problema sa ating tao. Hindi tayo consistent kapag tayo nagsisi, hindi na uulitin. Kasi alam natin, patatawarin tayo paulit-ulit. Eh, ang sabi ng kasulatan, patawarin mo ng 77 ko. Patawarin mo ako. Kaya bukas, expect ko, magkakasala ulit ako. Huwag ganon, mga kapatid. Kailangan turuan natin ang ating sarili na kapag tayo nagkamali at tayo humingi ng kapatawaran sa ating pagkakamali, deep inside sa ating sarili, pinagsisikapan natin ito'y huwag nang mangyari. Naunawaan niyo ang aking sinasabi, mga kapatid. Ano pa ang sabi? Alamin mo ang utos ng Diyos, ang batas panglinis upang malaman mo ano, paano, at nasaan ang iyong pagkakamali. Minsan may mga tao, iniisip ang kanyang sarili, napakarunong. Sino dito ang gano'n? Yung hindi na tumatanggap ng advice kahit kanino. Na sa palagay niya, alam niya na lahat. Narinig ko na yan, alam ko na yan, natutunan ko na yan, pero ang totoo, ang dami pa palang kulang. Tandaan nyo, ang isang tao ina-admit ang kanyang sarili, higit kaysa iba, ibig sabihin lang, kulang na kulang pa siya. Purihin ng Diyos. Kailangan aminin mo, marami ka pang kailangan matutunan. Ha, mga kapatid? Huwag mong ititigil ang iyong pag-aaral. Dahil ang ating memorya, sabi nga ni Kuya Kim, ay nababawasan araw-araw. Naintindihan niyo po, mga kapatid. Sino dito makakalimutin?
O, makakalimutin na kayo. Bata-bata nyo ba? Pero normal, di po ba? Kasi yun ang buhay. Nakakalimutan natin ang ibang mga detalye ng nangyari kanina. O, anong nangyari kanina? O, nakakalimutan nyo na. Nagpisa tayo. Biro lang po mga kapatid. Di ba? Hindi natin nakakalimutan ng every detalye ng nangyari. Saan ako naglakad? Saan ako umupo? Nasaan ang salamin ko? Nandito pala. O. Di ba mga simpleng bagay? Pero ganoon ang buhay natin. Na kapag tayo may nagawa, nakakalimutan natin. At minsan, sa isip natin, alam na natin ang lahat ng bagay, hindi na natin nakukuhang alamin ano yung mali sa atin. Diba sino dito gusto pinupuri? Gusto nyo nakakarinig ng compliment? Ayaw mo ng papuri? Halimbawa, si Nanay Henny. Nanay Henny, ang fresh nyo naman. Para kayong bulaklak na pagkabango-bango. Diba? Sarap pakinggan. Kaysa naman, pagkasalubong sa'yo, ang bango mong tingnan. Diba? Nakakainis, nakakasama ng loob. Pero pag nakarinig kayo ng papuri, tuwang-tuwa kayo. At yun yung laging ginugusto nating marinig sa ating kapwa. Naunawaan niyo po, kayo ba mahilig kayong magbigay ng papuri at compliment sa inyong kapwa? Hindi po. Sama niyo naman. Magbigay din kayo mga kapatid. Kasi kung nais niyong hangarin ito, gusto niyo din pinupuri kayo, purihin niyo din ang inyong kapwa. Ngunit huwag mong pupurihin ang gawa ng iyong kapwa at ang gawa ng iyong sariling labag sa kalooban ng Diyos. Ang tinutukoy natin dito, bigyan mo ng moral ang iyong kapwa kung kinakailangan. Ngayon mga kapatid, kung ito ang hinahangad ng bawat isa sa atin, hindi mo kasi makikita ano yung mali pa sa iyo. Kaya binigay niya ang mga Scopus ang 11 batas panglinis upang everyday, pag hinaharap mo yung sarili sa salamin ng buhay, binabasa mo yan, memoryado mo yan, nalalaman mo ano pa yung mali, ano pa yung kulang. Mape-perfect mo na ba ito? O doon pa lamang sa isa bagsak na susuko na ako, Alisin, ano ang pinakamahirap dyan, mga kapatid? Init ng ulo, no? Common, init ng ulo. Bakit laging mainit ang ulo ng tao? Kasi nandun yung napapagabag, nag-aalala, ayaw mo ng pagkakamaling ginawa ng iyong kapwa, gusto mo, tama lagi ginagawa. Hindi ganon. Hindi gano'n ang nangyayari. Hindi nangyayari yung gusto mong mangyari, kaya ka nag-iinit ang ulo. Tama ba? Sa inyong tahanan, may gusto kang ipatupad sa iyong mga anak, ay hindi ginagawa ng iyong mga anak, nag-iinit ang ulo mo. Araw-araw nag-iinit ulo mo. Di araw-araw mong nilalabag yun. Kapag ba nag-init ang iyong ulo, hindi bumuka ang iyong bibig, pero nandun yung init ng ulo, nagkakamali ka pa rin ba? Opo. Hindi ka nga nagsasalita, pero yung kilay mo at mata mo talaga namang, diba, gigil ka na, nagngangalit yung ngipin mo. Para kang kung kulang na lang, matunaw yung tinititigil mo sa galit. Nagkakasala ka pa rin sa Diyos. Dahil ang nais ng Diyos, manatiling maamo. Paano ba manatiling maamo, Ama? Sa ganitong klaseng tao, laging ganyan nagiging kapwera natin. Siya mali siya Kapag pinatulan mo mali ka na din. Tama po ba yun mga kapatid? Kailangan ang sabi ng aral niya, mga Scopus, kung ang iyong kaharap ay tigre o leon, dragon, ikay maging maamong tupa. Na ibig sabihin, hindi kumong yung bibig. Kalmado. Kalamayin mo. Dito ka lang sa Cavite narinig. Kalamayin mo yung kalooban. Kasi yung kalamay doon sa Quezon, yung malagkit Dito sa Cavite, kalamayin mo yung kalooban. Ibig sabihin, kalmahin mo. Ikalma mo yung sarili. At yun ang isa sa the best na katangi ang makukuha mo or mapag-aaralan mo sa iyong sarili. Yung manatili kang kalmado sa lahat ng sandali. Yung tarantang-taranta na ang mundo, pero ikaw kalmado. Napakagandang ability mo, mga kapatid. Yung gutom na yung iba, pero ikaw relax na nakapila. Sige, una na kayo. Pero gutom ka na. Pero ang ganda ng tingnan, di mo ba? Yung asal mo, binabago ng sitwasyon ng iyong sarili. Pero dahil ikay may aral ng Diyos, nananatili kang mabuti.
Naunawaan niyo po mga kapatid. Di ba kung minsan ang tao pag gutom na gutom, talaga namang susunggaban pag nakakita ng pagkain? Normal yun eh. Pero kung ikay may aral na ng Diyos, matututunan mo kung paano ang tama at dapat. Amen. Ngayon mga kapatid, balik na ulit tayo kay Juan Bautista. Si Juan Bautista ang siyang isinugo upang ihanda ang lalakaran ng Panginoong Jesucristo. At maraming tao ang nagsisunod sa kanya. Ang inisip nila siya na yung Mesiyas. Ngunit, kasunod pa pala ni Jesus, kasunod ni Juan si Jesus. Ilang buwan ang agwat ni Jesucristo kay Juan Bautista? Mga kapatid, ilan po? 6 na buwan. Sila po ba'y magkaano-ano? Magpinsan. Very good po. Magpinsan po itong si Juan Bautista at si Jesucristo. Anong apelyido ni Jesucristo? Hindi nyo alam? Scopus. Natawa kayo. Di ba? Kapag tayo nangamamahayag, meron tayong 3 pangalan. First name, middle name, last name. O tinanong ko, anong pilido ni Jesus? Scopus. My goodness. Paano yung mga kapatid? Kasi may Juan Bautista, may apelido eh. Pero tingin nyo ba apelido talaga yun? Hindi. Yun yung naging katawagan kasi nga siya ay nagbabautismo. From the word baptism, bautista, naging bautista. Naunawaan niyo po mga kapatid. Huwag na natin alamin yung mga apelido nila. Ang mahalaga, pinag-aaralan natin na yung aral upang tayo magkamit ng katawang panglagi o buhay na walang hanggan. Mga uri ng ating kasalanan na dapat pagsisihan. Alam nyo na ba mga kasalanan nyo? Kailangan nyo alamin din. Hindi pwedeng hindi nyo alam. Ano ba kasalanan mo? Ba, hindi ako nagkakasala. Hindi pwede yun. Dapat alam mo kung ano yung kasalanan mo. Kasi kapag hindi mo alam, paano ka magsisisi? Amen? Kailangan alam mo din ano yung kasalanan mo. Ngayon, paano mo malalaman yung kasalanan mo? Ayun nga po. Ang laki-laki po niyan. Nasa pinto ng bahay nyo, sinasapot ng gagamba. Totoo, hindi? Hindi po. Very good. Totoo po. Huwag nating hayaan na yung batas panglinis ay para bang palamuti lamang. Hindi yung palamuti mga kapatid. May kapangyarihang nilalagay dyan siya mga Scopus na kapag ay nakita na kung sino man masamang espiritu hindi napapasok yan sa iyong tahanan. Amen. Ngunit, kung tayo na may larawan, may batas panglinis at 7 handog na nasa tahanan ay hindi sumisimba, lagot ka. Naniniwala kayo doon? Hindi nagkakaroon ng sa-isa yung batas panglinis kung ang kailangan niya mga espiritu ay patay pa rin. Yun yung espiritu natin. Kaya kinakailangan, may batas panglinis ka sa tahanan, magtungo ka sa sanctuary. Magturi ka tuwing alas 6 ng hapon. Makinig ka ng aral at turo. Yun yung mas mahalaga. Purihin ng Diyos. Ano yung mga kasalanan natin? Eto mga kapatid, pagiging makasanlibutan at alipin ng pansariling kagustuhan. Yan. Sino mga makasanlibutan? Ako po ay makasanlibutan. Kaya nyo aminin? Hindi. Nagtatanong ako walang nataas. Hindi nyo kaya aminin. Ayan! Makasanlibutan po kami, brother. Bakit po kayo naging makasanlibutan? Kasi po alas 6 ng hapon, ako po ay nanonood ng TV. Tama po yun. Di ba mga kapatid? Dati sa sin. Pero, kasabihin, naiintindaw niya, nagpuri kami kanina ng alas 9. Okay na yun. Pwede ba yun? Pwede naman. Pero, kung minsan, mga kapatid, eto, kayo ba inuusik ng inyong konsensya? May konsensya ba kayo? Meron. May narinig akong, hindi kong alam kung totoo, pero sabi nung isang katrabaho ko, sabi niya sa akin, alam mo, Alvin, may espiritu tayo. Oo, naniniwala ako dun. Halimbawa, sabi niya sa akin, nagsalita ka, sinabi mo, sa iyong kausap, halimbawa, si Minister Eman. Minister Eman, tapos, nagsalita ako nang hindi bumubukang bibig. Tapos, sinabi din ng isipan ko, Minister Eman din sa isipan ko.
Yun daw yung espiritu. Nagsasalita sa isip mo, pero walang binubuka. Naintindihan sinasabi ko? Nagagawa niyo ba yun minsan? Nagsasalita kayo mag-isa sa inyong isipan. Gawin niyo yun mga kapatid, para kayong tanga. Biro lang. Biro lang po, biro lang. Pero kailangan niyo yung gawin. Kasi kung minsan hindi niyo na kayang sabihin sa iba, di kausapin niyo sarili niyo. At kausapin niyo si Amang Scopus. Ganyan ba ginagawa niyo? Kinakausap niyo si Amang Scopus? Paano kung dumating ang araw, wala nang itayo si Amang Kasangkapan? Dahil nahamak at hinahatulan ng tao nang nasa loob pa ng Ministeryo at Ilaw. Pwede yung mangyari, mga kapatid. Dahil sa inyong paghatol at paghamak sa aking mga kasangkapan, wala nang tatayo. Sa isipan ko na nyo na ako pupunta. Ama, natutulog naman po ako, wag naman po ngayon. O paano yung mga kapatid? Kaya mga kapatid, pag-aralan ninyo, natawagan siya Amang Scopus ng taimping upang siyang tumugon sa inyong isipan. Lahat tayo kasangkapan, amen? Hindi lamang po yung saserdote, kagaya namin, hindi lamang po yung mga pinakasangkapang nilulukuban at nagiging pinapatayo ng Ama sa una. Hindi lang yun, lahat tayo kasangkapan. At kung minsan may kaloob sa inyo ang Diyos, na kailangan nyo ding ibahagi sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Naanuhan nyo mga kapatid. So, paparaktisin nyo na kausapin daw ang sarili, sabi ni Minister Abi. Nagwawalis ka. Tapos sabi ng isipan mo, yung sarap mo walis, yung sarap mo walis. Tumawag ka nga! Hindi nagsasalita nung simula, tapos nung may makulit, biglang nagsalita ng masama. Kaya mga minamahal na kapatid, ganyan lang ang buhay. Kailangan mong turuan unti-unti. Sabi nga ni Ama, legibus, unti-unti. Ayaw niya Amang Scopus ng bigla. Tingnan nyo pag kayo nagsaing at nilaksan nyo agad yung apoy, anong nangyayari? Sunog na hilaw. Kakainin nyo ba yun? Naaalala ko yung kapatid ko. Alam niyo na ba? Bakit nawalan kayo? Naalala ko yung kapatid ko eh. Nagsaing. Gustong-gustong maglaro. Sinalang yung sinaing, walang tubig. Ano na. Luto na ba yung kanin? Luto na kasi yung ulam. Ang bata pa kami nun. Alay, tingnan mo na lang dyan. Ay, pagbukas ko. Ano to? Akin. Kainin mo yan. Sabi ko sa kinain ka. Pinapatawa ko lang kayo mga kapatid. Gising kayo, no? Kasi nakakangiti kayo, nakakatawa kayo. Kaya sana mga kapatid, patuloy kayong makinig sa araw at oras na ito. Kayo ba'y makasanlibutan pa? Yes. Hindi nyo pwede sabihin hindi dahil meron pa rin part ng inyong sarili na iniibig nyo pa rin, mas iniibig nyo pa rin. Masama ba ang pera? Hindi. Pero sabi, ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng maraming kasalanan. Hindi lamang yung pag-ibig sa pera, pag-ibig sa cellphone. Yung tipong hindi mo agad nakita ng 5 minutes, nasaan cellphone ko? Di ba? Overacting ang iba. Nasaan yung wallet ko? Labas nyo. Nagbibintang agad. Nandyan lang naman. Diba? Nagre-react agad tayo sa isang bagay kasi iniibig mo yung wallet mo. Iniibig mo yung cellphone mo. Pero pag ang asawa mo nawala, hinahanap nyo ba? Hinahanap din. Mahal nyo eh. Di po ba? Ang Diyos pag nawala sa inyong buhay, hinahanap nyo ba? Dapat hanapin ng bawat isa ang Diyos sa buhay niya. At pag hinanap mo ang Diyos, susundin mo na siya. Yun ang pag-ibig eh. Pag-ibig sa Diyos, susundin mo siya. Pag minahal mo ba ngayong kapwa, minahal mo ang Diyos? Yes. Dahil kung ano yung ginawa sa iyong kapwa, siya mong ginawa sa Diyos. Huwag natin pakaibigan ng sanlibutan, mga kapatid. Ang sanlibutan, totoong naghahatid ng kasayahan. Nagbibigay sa atin ng pagnanasa. Diba? Naaaliw tayo. Ito ba isang libutan, mga kapatid? Sanlibutan lahat ito, mga kapatid. Ang katawan natin, ito ba'y nakatungtong sa sanlibutan?
Ang source ba ng buhay nito ay nasa sanlibutan? Yes, yung katawang pisikal, nasa sanlibutan. Ngunit ang sabi ni Ama, hindi lang yan yung buhay eh. Meron pang isang buhay nasa loob ng pisikal. Ang source ng buhay nito, wala dito. Nasaan? Nasa Diyos. Naintindihan niyo mga kapatid? Kaya kinakailangan kapag nabuhay ang tao dito sa mundo, kasabay ng pag-nourish ng pisikal na katawan, minonourish din natin ang ating espiritu. Eh paano ganito mga kapatid? Sabi nga ng ating Ebanghelyo kanina, pagsisisi sa kasalanan. Makakapagsisi ba ang isang sanggol? Mga kapatid. Ganito magiging logic yan. Iintayin pa natin tumanda ang isang tao. Hintayin natin magkasala ang isang tao, saka natin binyagan. Okay po ba yun? Pwede rin, di po ba? Para lang matupad natin yung nakasulat, para magsisisi ka. Ha? Huwag natin gawin ng bata ang nabinyagan ng bata. Kaya po, mayroong ninong at ninang at may magulang. Meron na po ba tayong bininyagan dito walang matanda? Diba, bata lang nandyan, nasa crib, may binibinyagan kita, magsisi ka sa iyong kasalanan. Wala eh. Walang ganun. Merong lagi yung may magulang, either isa, dalawa, at meron yung ninong tambak. Totoo hindi. Sino dito ang maraming inaanak na ayaw ng madagdagan? Di po ba mga kapatid? Pero di ba sabi nga, nakakayang tumanggi pag ikaw ay inalok or ginawa kang ninong or ninang. Na ibig sabihin, malapit ka sa puso niya. Totoo bang malapit ka sa puso ng kukumarihin mo or kukumparihin mo? Or minsan, may trabaho ka lang na maayos. Kaya ginawang ninong or ninang. Ano pa man ang dahilan, yun yung nagiging purpose ng ninong at ninang. So, ang Ebanghelyo natin, parang binyagan na, mga minamahal na kapatid. Kailangan kasi maintindihan natin ito. Kasi yun yung magiging role ng ninong at ninang at ng mga magulang sa bata na isinisecure at ipinapangako natin sa harapan ng Diyos na siya'y lalaki ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Eh hindi eh. Minsan, pag nabinyagan ng sanggol, tapos na. Hindi na po ipinapamulat ng magulang ang kahalagahan ng pagbibigay buhay sa espiritong nandoon sa katawang sanggol. Hanggang sa ang bata ay lumalaki na. Tuwang-tuwa magulang, nabigyan na ng tiki-tiki, nabigyan na ng bonakid, napabakunahan na sa center, lahat na ng kailangan na ibigay. Pero yung naging isang kailangan, salita ng Diyos hindi na ibigay. Naintindihan yung sinasabi ko? Tapos sasabihin nyo pag lumaki na, tigas ng ulo mo, kasalanan natin. Totoo hindi? Totoo. Tayong mga matatanda, mga magulang, mga ninong at ninang, mga tito, tita, mga lolo at lola, ang siyang may responsibilidad sa mga batang pasibol pa lamang. Kaya ang kongregasyon ng Father's Corpus New Catholic Temple ay merong samahang eksklusibong bibigay ng atensyon at programa sa mga kabataan, ang Hasik BNMMS. Hindi lamang ito yung May 1. Yun ay buong taon, mga minamahal na kapatid. At kasama doon ay yung pagsamba tuwing araw ng linggo. Kaya very good ang mga nanay, mga lolo, lola na kasama nyo ngayon ng inyong mga po. Bagamat sa ngayon, hindi pa nila sobrang naiintindihan. Ngunit kung ito'y mamulatan nila, nung bata ako, lagi ako sinisimba ni lola. Ngayon wala na si lola. Maalala ka ng apo mo. Gusto nyo ba ganun ang maalala ng inyong apo? Naalala ko si Lola. Bakit mo naalala? Nakakita ako ng nagwe-wedding eh. Naalala ko si Lola. Naalala ka sa bagay na makasanlibutan pala. Pero hindi ka naalala dahil sa gawa mong pagiging makadiyos. Makadiyos ba ang pagsimba? Ngunit hindi natatapos ang pagiging makadiyos sa pagsimba lamang. Kailangan maging kaanyo ka ng larawan ni Jesu Cristo. Purihin ng Diyos. Ano ba ang mga nagiging sanhin ng kasalanan sa wakas ng panahon ito sa paningin ni Amang Scopus? Ang mga gawa na hindi ayon sa pananampalataya. Nang ibig sabihin ng mga gawa hindi naaayon sa turo at aral ni Jesu Cristo. Ganyan ang sanlibutan sa wakas ng panahon ito. Maraming uri ng pananampalataya, maraming sekta ng pananampalataya natatag, ngunit hindi ito ang naging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos na siya mag-isko. Kaya siya'y bumaba upang simulan ang ikatatlong misteryo. Makisama ka naman. Ayan. Hello.
Kaya lumabas ang banal na Espiritu sapagkat kung magpapatuloy ang pananampalataya ng tao sa ganoon pamaraan, walang maliligtas. Sa tingin nyo ba may maliligtas na ngayon? Meron na. Dahil tayo'y nabubuhay unti-unti sa pananampalatayang ito sa ikatatlong misteryo sa pangalang Iskopos. Amen. Ano pa ang sabi mga kapatid? Kaugnay ng pagbabautismo ang pagsisisi. Ang pagsisisi ay pagtalikod sa iyong mga nagawang kasalanan. Hindi na muling gagawin, hindi na muling uulitin. Ano ba yung awit na may ganoong lyrics? Kadalasan yung mga ganoong awit ng awit ng magkasintahan, mag-asawa, pag nagtatampo, hindi na uulitin. Pero uulitin naman nun eh. Diba? Ayaw ng Diyos yung paulit-ulit. Gusto ng Diyos, pag nagsisi ka ngayon, magsisi ka na, huwag mong balikan. Dahil para kang, ano ang sabi ng kasulatan? Ang aso ay hayop, likas ang damdamin, na sa isinuka ay nagbabalik din. Ito namang baboy, paliguan mo man ay babalik at babalik sa dating lugluban. Ang ibig sabihin, ano ibig sabihin nun? Ang taong masama ay sadyang masama. Kayo ba talagang likas na masama o kayo sa Diyos? At ang sabi ng kasulatan, ang nakikinig ng salita ng Diyos ay mula sa Diyos. Kapag kayo'y naiirita, naiinip, ayaw makarinig ng salita ng Diyos, ibig sabihin, ito mula sa Diyos. Ngayon ba kayo mula na sa Diyos? Kapag tayo mula lahat sa Diyos, kailangan tayo mula sa Diyos, babalik ulit sa Diyos. Kapag tayo nawala na sa katawang pisikal na ito. Yun ang pagsikapan ng bawat isa. Sa eskwelahan, sino dito ang naparusahan na ng guro? Nung kayo'y kabataan pa, no? Nung nag-aaral kayo. Ako din. Kapag maingay, ang sabi, Buse! Pumunta ka dito. Bakit po? Anong bakit po? Napakaingay mo eh. Papasulatin pa sa kwaderno. Hindi. Yung blackboard. Hindi na po ako mag-iingay. Hindi na po ako. Hindi. Nakakapagod? Dadalain ka ng guro mo para wag mo nang ulitin. Tama ba, mga kapatid? Ano pa? Kayo may violation. LTO, nahuli ka. Wala kang helmet, wala kang lisensya, nakatsinelas ka, nahuli ka. O, Utoy, nahuli ka ha, kasi kay ganito. Ito ang babayaran mo, page civil. Ay, naku po, uulitin mo pa ba? Hindi na. Kukuha ka na ng lisensya, mag-helmet ka na, magsasapatos ka na, kasi mahal. Di po ba? Ano pa? Pag ikaw ay nakulong ka, literal na nasa pihitan. Sa pihitan, siksikan. Natutulog ka, nakatayo. Totoo, hindi? Totoo, sa tuliman sa Pilipinas, ganyan. Natutulog, nakatayo. Kakain ka, halos yung pagkain mo, hindi mo malaman kung pagkain. Uulit ka pa ba na makulong? Hindi na. Kasi yung parusa, dadalahin ka. At kung minsan may barkolina pang tinatawag. Yung kapag may ginawa kang offense, sulong ng kulungan, ibabarkolina ka sa isang lugar na madilim, masikip, malamig, walang kumot, walang kahit ano, nang may certain hour or certain araw, na doon ka lang. Dadalayin ka, o magtino ka dyan. Ang Diyos kasi walang ganoon. Sa buhay na ito. Naunawaan niyo mga kapatid. At ang tao naman, dahil walang ganoon, paulit ang pagkakasala at pagkakasala. Kung meron lang sanang ganoon di lahat ng tao naging mabuti na. Kung may ganun, nagkasala ka. Naging palalo si Minister Dulce. Anong gagawin niya Amang Iskopos? Ikukulong muna natin to sa langit. Hindi, sa impyerno. Papalasap muna natin yung impyerno. Kung pwede lang mga kapatid, ipapalasap sa atin yung impyerno. Saglit. Anak, ito yung impyerno para maniwala kang may impyerno. Saglit ka lang pupunta dito. Pagbaba mo pa lang, humiwala yung kaluluwa mo. Naghiwa-hiwala yung buto mo. Naghiwa-hiwala yung laman mo. Kasi ganoon katindi ang impyerno. Hindi natin yun na-imagine.
Hindi natin naiisip na may impyerno. Hindi natin naiisip na mayroong pangalawang kamatayan. Ang ibig sabihin po ng pangalawang kamatayan, mga kapatid, yung kaluluwa mo ay pupunta sa naglalagabdab na asupre, tapos wala kang kamatayan. Tapos 24 hours. Sabagay, wala nang oras. Wala nang tinatawag na araw. Nandun ka na forever. Gising ka, may diwa ka, nararamdaman mo yung sakit. Diba pag tayo nasa ospital, may anesthesia, pag inooperahan, doon walang anesthesia. Anak, dito ka forever. Bakit po, Ama? Ako naman po yung sumunod sa iyo. Hindi ka sumunod. Ang sinunod mo ay ang iyong sarili. Binigyan mo kasiyahan ng iyong sarili. Hinayaan mong patay ang iyong kaluluwa. Inaalok ko ang aking pagkain. Inaalok ko ang aking inumin, ngunit tinanggihan mo ito. Eh wala, tapos na. Kaya tayo, habang may panahon, sikapin natin. Huwag mangyari. Purihin ng Diyos. Kaya yun ang kailangan. Kapag nagsisi, huwag nang uulitin. Sikapin, huwag nang uulitin. Unti-untiin mong baguhin ang sarili mo. Iwasan mo na ito. Upang yun yung maging practice mo araw-araw. Di ba ang sabi, nobody's perfect? Pero practice makes perfect. O di ba? Wala kang lusot. Gawin mo, dapat mong gawin sa kalooban ng Diyos. Sa ngalan ng ating pananampalataya. Ano pa ang sabi, mga kapatid? Ang sabi naman sa chapter 3 verse 13 to 17, binautismo ni Juan Bautista si Jesus. Ito kasi yung naging batayan naman ng mga mangangaral ngayon. Si Jesus binautismohan, matanda na. Ha? Kaya huwag kayo magbabautismo ng sanggol. Yan ang sabi. Ano ang sabi, mga kapatid? Ba't nasa binuhusan ng pabango ito? Ulit po. Chapter 3 verse 13 ng Mateo, ang sabi, mga minamahal na kapatid, ay ganito, binautismohan si Jesus. Dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit tinangka ni Juan na pigilan siya at sinabi, ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin? Subalit sumagot si Jesus, hayaan mong ito ang mangyayari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya't pumayag din si Juan. Nang mabautismohan si Jesus, kagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapos sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ano ang simbolo ng Espiritu Santo? Ay tulad ng isang kalapati. Ano ang katangian ng kalapati? Tapat. At simbolo ng kapayapaan. At yun ang simbolong bumaba kay Jesucristo. Matapos na siya ay mabautismo. At marahil yun din ang ginaganap niya mga iskopto sa isang sanggol kapag siya ay ating binabautismo. Ibinababa sa kanya ang gabay at patnubay. Sa tulong at gabay ng mga magulang at mga ninong at mga ninang. Sa panahon ni Abraham, ano ang tipan ng Diyos sa tao, mga kapatid? Tanda ng tipan kay Abraham, ang pagtutuli ng laman. Anong edad tinuli si Abraham? 99. Galing po ng ating Supreme Minister. Siya lang po nakasagot. 99. At ilang taong tinuli ang kanyang isang anak? 13. Oh, galing talaga ni Reverend Tato. 13. Alam niyo po yun? At tinuli hanggang sa alipin. Yun kasi ang sabi ng Diyos. At ang sabi ng Diyos, tuliin sa ika-8 araw. Oh. Yun ay isang patotoo at patunay na dapat sinisimulan sa mga bata pa lamang. Ngunit nagsimula sa matanda. Sabay pa silang tinuli si Abraham at ang mga bata, si Ismael. Yes, ng araw na sabay silang tinuli. Ngunit ang sabi ng Diyos, tuwing ika-8 araw pa lamang ay tulian ng bata. Pero sa atin, dito sa Pilipinas, ilang taon tinutuli ang bata? 12. 13. Minsan hindi na. Meron bagong silang, pinapatuli na. Kasi minsan, ito sa totoong usapan, nagkuklose kasi yun. At scientifically speaking, mga kapatid, kailangan talagang tuliin ng isang tao upang maging siya'y malinis physically.
Ngunit sa pag-uusapan na yung kasulatan, ito'y itinuro din ng Diyos. Ngunit alam ng Diyos at batid ng Diyos na ito'y kailangan din natin physically upang maging malinis sa kalalakihan. Purihin ng Diyos. Ngayon, sa pagbibinyag o tinatawag na pagbabautismo, ginaganap din natin ito'y sa sanggol pa lamang. Kasi binibilang na natin siya sa Santa Iglesia Catholica. Bata pa lamang siya, alam niya nang may Diyos siya, na dapat niyang paglingkuran, sambahin, purihin at dakilain magkakailanman. Purihin ng Diyos. Ano ba ang sabi mga minamahal na kapatid? Balikan natin yung sinabi kanina. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Sino yun? Mga magbabautismo naman sa Espiritu Santo at sa apoy. Si Jesus, mga minamahal na kapatid. Ano yung Espiritu Santo? Mga kapatid, siya bang iskop? Malaking iyan, mga kapatid, Espiritu Santo. Na ibig sabihin, siya lang ang magbibigay sa atin ng Espiritu Santo. Ano pa? At sa apoy. Kapag ba ikay sinilang na sa Espiritu Santo at katotohanan, ano na ang dapat nasa iyo? Ikay nakikinig na ng salita ng Diyos. Ginaganap mo na ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Hindi ka na pakitang tao sa pananampalataya. Hindi nagawa ayon sa mga minanang turo ko yung pinagawa. Aral at turo na ni Jesus Cristo. Kaya ang sabi ng Espiritu Santo, ang sabi sa 1 Juan chapter 2 verse 27 ay ganito mga kapatid. Gayunpaman, ang Espiritu ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. Ito sinabi ko na kanina. Ipagkakaloob ni Kristo o babautismo tayo ni Jesu Cristo sa Espiritu Santo at sa apoy. At sabi na Juan sa 1 Juan chapter 2 verse 27, gayunpaman, ang Espiritu ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. So nabautismo na sila sa Espiritu Santo. At habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kayo kailangang turuan ng ninuman. Ang Espiritu ang magtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Anong sabi ni Amang Scopus ngayon? Bilang patotoo dito, kayo ang gagampang Kristo sa wakas ng panahon ito. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang Kristo sa Tagalog? Pagbabata or pagbibigis. Hindi yun ang apelido ni Jesus sa Heso Kristo, hindi. Yun yung naging katawagan kay Kristo. Tawag natin sa kanya, Jesus Nazareno. Bakit naging Jesus Nazareno? Kasi siya ay sa Nazaret lumaki. Kaya siya tinawag na Jesus Nazareno. Kaya din siya tinawag na Jesus dahil siya nga yung magbabata ng hirap, sakit at pagtitiis. Ngayon, tatawagin din tayong Kristo. Alvin Kristo. Pwede ba yun? Pero ayoko, baka mapako ako sa krus. Pero ang ibig sabihin na kayo ang gagampang Kristo, kayo ang tutubos sa inyong kasalanan. Dahil yung pagtubos ni Kristo ay ayon lamang sa ilalim ng lumang tipan. Yung mga taong nabubuhay ng time na yun. At after na sila'y mahango or matubos sa kasalanan, ngunit sila'y nagbalik muli sa kasalanan, wala na daw pong haing kayahan doon. Naintindihan po natin. Ngayon, ang sabi niya, mga Scopus naman, wala nang haing iyahan doon. Tapos na yun. Kayo na ang gagampang Kristo. Kayo na yung maghahango at magtutubos ng inyong kasalanan. Sa paanong paraan? Sa pagbabata ng hirap, sakit at pagtitiis. Kapag ba kayo nasa Katoliko, may hirap, sakit at pagtitiis? Meron. Pag kayo nasa Baptist, may hirap, sakit at pagtitiis? Meron. Pag ikaw ba'y nasa Iglesia ng Cristo, may hirap, sakit, pagtitiis? Meron! Ngunit kung ikay nandito sa loob ng ministeryo at ilaw niya mga Scopus, triple ang hirap, sakit, at pagtitiis. Bakit? Dahil sa bagong panahon. Ngunit ang magtatagumpay sa pagdadala nito, ang siyang magiging dakila sa lahat. Amen. Dahil kaya mong itaguyod ang lihim at bagong pangalan na kahit may lumalait, na kahit may umahamak, taas na ukang ito'y ipapahayag. Na kahit ikay pagbantaan, na kahit ikay hadlangan, ito'y kusang loob mong ibinibigay. Ngunit sabi nga mga kapatid, ang masama ay masama. Hindi lahat ay tatanggap. Sa 10 iyong pinahayagan, may 2 sumama. Masaya na ang Diyos ko.
Amen. Ang mahalaga na i-broadcast mo, ang mahalaga na ipahayag mo at nagampanan mo yung pangangaral. Purihin ng Diyos. Ano pa ang sabi? Ang sabi sa Mateo, chapter 19, verse 13 to 15 ay ganito mga kapatid. Upang mas maunawaan natin ang ating pinag-uusapan sa umagang ito, Mateo chapter 19, verse 13 to 15 ay ganito mga kapatid. Ipinanalangin ni Jesus ang mga bata. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. At sila'y ipanalangin. Ngunit pinagalitan sila ng mga alagad. Sino pinagalitan? Yung mga nagdala ng mga bata kay Jesus upang patungan ng kamay. Sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Ipinatungan niya sa mga bata ang kanyang kamay at pagkatapos siya'y umalis. Dito ba pag tayo nagbabautismo ng bata, pinapatungan natin ang kamay? Pinapatungan natin ang kamay. Tinatatakan natin ang langis, binibigyan natin ang asin bilang simbolo ng pagtanggap niya sa pananampalataya. Naunawaan niyo po mga kapatid. Isa ito sa patuto mga kapatid, na dapat ang mga bata ay kinakalinga, lalo na ng mga magulang na makadiyos. Kayo ba'y makadiyos? Dapat tayo maging makadiyos at ang pagiging makadiyos natin dapat ipinapamana natin. Kasi nagiging common na ating bukang bibig, ang pamana ko sa anak ay edukasyon. Ito ang magbibigay sa kanya ng magandang buhay sa inaharap. Ito ang magbibigay sa kanya ng magandang trabaho, magandang karir. Ngunit nakalimutan natin yung mas mahalaga. Yung bigyan siya ng dapat niyang gawin bilang tao. Marami nakapag-aral, ngunit walang asal na mabuti. Tama, mali. May nabasa ako sa Facebook. Isang magulang, nagkakarito, nagkakalakal, ngunit ang sabi niya, siya'y maraming anak. May engineer, may doktor, mga profesional, mga nasa ibang bansa. Ngunit nasan sila? Pinabayaan ang kanilang mga magulang. Masakit, hindi po ba sa isang magulang na noong maliliit ang iyong mga anak, makakarga mo ay talaga namang mahal na mahal mo. Pag nagkasakit, parang ikaw ay nagkasakit. Sasabihin mo pa, ako na lang, huwag na siya, ma. Di po ba? Ganoon yung kamahal ang inyong mga anak. Pero nung naglakihan, may trabaho na, may lahat na, nakalimutan ng magulang. Naging issue yan sa social media. Dapat daw po bang kalingain? Tama ba? Dapat daw po bang arugain ng mga anak ang matatandang magulang? Responsibilidad po ba ng mga anak ang magulang? Sumagot po kayo. Opo, hindi po ba? Pero sa ibang bansa, hindi ganon. Lalo na sa United States. Kapag ang isang magulang ay senior na, hindi na kaya magtrabaho, matanda na talaga, sakitin na, yan po'y dinadala sa home for the aged. Yan po ay ginagastosan ng gobyerno. Hindi po ang mga anak ang gumagastos. Gobyerno. At yung mga anak may sarili ng buhay. Ganon din yung magiging cycle nila. Pag sila naman yung tumanda, ganon din. Pero dito sa Pilipinas, tayo po family-oriented. Na po, lalo na tayo laki na may pananampalataya sa Diyos, sa ikalawang ministeryo. At dito sa loob ng ministeryo, at ilaw ni Amang Scopus, tinuturo ni Amang paano natin gagalang at i-respeto ang ating magulang. Sino ang pangalawang Diyos? Ang magulang. Dapat bang sundin? Yes. Kung mabuti. Ngunit kung masama ang pinapagawa ng magulang, pag-isipan mo muna. Nay, parang mali. Di po ba? Pwede yan, di po ba? Sa maayos at magandang pamamaraan. Ngunit huwag namang mangyari na bastusin ng mga anak ang magulang. No po? Huwag na huwag nating hahayaan. Nasa ating mga kamay sa ngayon ang kanilang kinabukasan dahil sila'y maliit pa at wala pang kayang magdesisyon para sa kanilang sarili. Kaya't maging matalino tayo mula sa Diyos. Alam natin yung mabuti at masama para sa isang sanggol. Ang sobrang kabutihan ba sa bata ay masama?
Yes, lahat ng sobra ay masama. Ang mabuti ito, mabuting kumain ka ng kumain ng kumain. Ito maba, nagka-diabetes. Hindi na pasama. Kaya hindi lahat ng gusto mong mabuti sa iyong anak, gagawin mo lagi, ay wag. Hayaan mo matutong madapa. Hayaan mo matutong maghirap, magtiis, magutom. Hayaan mo maboring. Sabi nga ng ibang mga nagtuturo, hayaan mo maboring ang mga bata na kapag umiiyak, bibigyan mo ng cellphone para tumahan. Hindi, hayaan mo. Kung minsan kailangan maranasan ng bata ang stress ng paminsan-minsan. Upang maintindihan niya, hindi ganun ang buhay, anak. Hindi porket naggayaw-yaw ka, nag-iyak ka, ibibigay ang gusto mo. Hindi ganun ang buhay. Kaya pag lumaki na, kasalanan mo natin. Amen? Purihin ng Diyos. Ano pa ang sabi? Ang sabi sa Mateo pa rin, chapter 28, verse 19 naman, mga kapatid, ay ganito ang maliwanag na nasusulat. Ang sabi, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ito ang sabi ni Hesus Kristo. Ito yung siya, ika-40 days na ng kanyang muling pagkabuhay. Paakyat na siya sa langit. Ito yung kanyang mga huling sinabi. Bautismohan nyo ang lahat ng bansa sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kaya, huwag kayong maniniwala mga kapatid, na hindi totoo yung Ama, Anak, at Espiritu Santo. Walang ganun. Sabihin nila, ang ating dasal na sumasampalataya ay ang buod ng Biblia. Naintindihan niyo po yun mga kapatid. Kapag pinapapurihan natin ang Ama sa pasimula, ang Anak bilang Jesus at ang Espiritu Santo. Ilan ang Diyos? Isa. Ilan ang persona? Isa. Hindi tatlo. Ilan ang misteryo? Tatlo ang misteryo. Natapos na ang una, natapos na ikalawa, nandun na tayo sa pangatlo. Kung hindi ka nagtagumpay sa una, hindi ka nagtagumpay sa pangalawa, ngunit nagtagumpay ka sa pangatlo, pinagtagumpayan mo lahat yun. Naunawaan niyo po mga kapatid. Ngayon, tanong ko sa inyo mga kapatid, ano ang pinakamahalaga? Bautismo sa tubig, sa Espiritu Santo o sa apoy? Mas mahalaga yung dalawa. Kasi magkasama yun, Espiritu Santo at sa apoy. Hindi ka man nabautismohan sa tubig, ngunit kayo nabautismohan sa Espiritu Santo at sa apoy, tagumpay ka. Amen. Naunawaan niyo mga kapatid. Kung minsan kasi nagiging seremonya na lamang natin yung binyag, pero hindi naiintindihan ng nagpabinyag, ng mga ninong at ninang, yung kaimportantihan ng pagbabautismo sa tubig. Hindi naiintindihan. Kapag ka may binyag, ito, experience natin. Pag may nagbibinyag, ano ang nasa isip? Anong handa? Ba? Gusto agad matapos yung ebanghelyo ng ministro at kakain na. Yun yung common, kasi wala pasama. Naiintindihan natin yun. Hindi naiintindihan yung iniibanghelyo ng ministro, ipinapaunawa ng ministro na magiging tungkulin na doon sa bata. Kaya kapag tayo naging ninong o ninang ng sino man, huwag tayong ninong lang kapag binyag, kapag birthday, kapag yung 25 na nagiging Thanksgiving. Maging ninong tayo habang buhay. Na kapag kailangan tayo ng ating inaanak, hindi lamang sa pinansyal na pamamaraan, kung hindi sa mga bagay na dapat niyang matutunan, nandun ka. Kung sakaling nagpapabaya ang mga magulang. May nangyayari bang gano'n? Parang madalang, ano? Madalang kang makakita ng ninong talaga na aalalayan yung kanyang kumpare-kumare para sa kanyang inaanak. At meron din naman masyadong abusadong magulang doon sa kanyang kinuhang kumare-kumare. Magchat-chat. Pare, birthday ni inaanak mo, baka pwedeng sagutin mo na yung lechon. Wow! Totoo yan! May nangyayari ganyan. Kasi ikaw naman maganda ang trabaho. Kasi nakita ko nag-post ka ng may kinuha kang bagong rep. Sagutin mo na sana yung lechon. Samahan mo na din ang photo tsaka kutsingka. Minsan abusado mga minamahal na kapatid. Kaya minsan, turuan din natin kapag ang ating mga kumari gano'n sa maayos na pamaraan. Naunawaan yung mga kapatid. Na itong ebanghelyo ating sinasabi ay talaga namang nangyayari sa ating pang-araw-araw na buhay na kailangan matutunan natin paano ito itatamak sa unti-unting pamamaraan.
na kapag binautis mo ng bata, importante ang role mo bilang ninong at nina. Importante ang role ng mga magulang, lalo na kailangan iharap nila ang batang ito na lumalaki kaayon kay Kristo. That's it. Amen? Ang sabi pa mga kapatid, sa Gawa, chapter 2, verse 38, ang sabi naman ng isang apostol ni Jesucristo, chapter 2, verse 38 ay ganito mga kapatid. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Para kanino daw po ang pangako? Para sa inyo, sa atin, at sa ating mga anak. So, kapag sinabi ng mga anak, lahat ng tao kailangan manampalataya. Kailangan simulang manampalataya. Naunawaan niyo po mga kapatid. Anong mahalaga? Bautismo sa tubig, Espiritu o sapo? Espiritu at sapo. Parang ganito lamang din po yan. Hindi ka nagtagumpay sa ngalan ng Jehovah, hindi ka nagtagumpay sa pangalan ng Jesus, ngunit nagtagumpay ka sa pangalan ng Iskopos, tagumpay ka. Hindi mo man tinanggap ng lubusan si Jehovah, si Jesus, ngunit tinanggap mo ngayon ng buong puso na sila ay isang Diyos sa pangalan ng Iskopos, tagumpay ka. Ngunit kung ikaw ay sasabihin mo, kay Jesus lang ako, hindi ka magtatagumpay. Bakit? Nakasulat po, ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin kanila, ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. Na ibig sabihin, upang tanggapin mo daw ang buhay na walang hanggan, kilalanin mo ang nag-iisang Ama. Ano ang pangalan? Iskopos at si Jesucristo na kanyang isinugo. Magkasama. Siya pupurihin bilang Ama, Amang Iskopos, ngunit ang susundin mo ang kalooban ni Jesucristo sapagkat yun ang kaisipan ng Ama. Siya ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Pag ba sinunod mo si Pablo, sinunod mo si Kristo? Ba't di kayo nasagot? Ayoko na. Ba't di kayo nasagot mga kapatid? Pag sinunod mo si Pablo, sinunod mo si Kristo, tama mali? Tama! Kasi kung nangangaral si Pablo, yun din ang aral ni Kristo. Ngunit kung tatanungin ko naman kung sino mas dapat sundin, si Jesus o si Pablo? Si Jesus! Mga kapatid! Dahil mayroong pagpapaliwanag kung minsan hindi nyo maiintindihan kapag si Pablo ang nagsasalita, lalo na sa kanyang mga sulat. Kailangan humiling kayo ng gabay at patnubay sa Ama, talino mula sa Ama, upang mas maintindihan nyo ang mga pahayag na galing kay San Pablo. Ngunit kapag binasa nyo ang mga salitang binitawan mismo ni Jesucristo, napakaliwanag. Naunawaan nyo po mga kapatid. Kaya kung minsan kailangan nyo mas pakinggan si Jesus. Yun din ang sabi ni Pablo. Di po ba? Ang sabi ni Pablo yung ganito, huwag nyo sabihin kayo kay Apollos, huwag nyo sabihin kayo kay Pablo, kayo'y kay Jesucristo. Ngayon, huwag nyo sabihin kayo kay Reverend Tabing, hindi ako kay Brother Alvin, hindi ako kay Minister Duse, hindi ako kay Minister Eman. No, walang ganun dito mga kapatid. Tayo lahat ay may Amang Iskopos. Siya lahat ang pinagmumula ng ibanghen yung ating pinag-uusapan. Siya lahat ang nagbibigay nito sa atin. Wala nang iba pa. Ngunit ang sabi ni Ama, gamitin nyo ang inyong talino. Sino ako? Tao. Nagsasalita. Maaaring kung minsan ang aking sinasabi lagpas o kulang sa dapat kong sabihin. Kaya dapat matalino kayo. Huwag kayong opo. Mag-iisip din kayo. Ha? Hindi pwede yung kayo amen ng amen. Kapag gano'n ng tao, ibig sabihin hindi nyo pinapagana ang isipan nyo. Para kayong batang nakaupo sa crib. Subo, ay sinubuhan pala, walang laman. Walang laman? Gagalit kayo. Dapat, gamitin natin ng totoo sa ating buhay ang talino. Kapag kayo ay nakakarinig ng ibang taong nangangaral ng salita ng Diyos, ibukas nyo pa rin ang inyong pandinig.
Amen? Huwag niyong isarado. Kasi kung minsan, kapag pinakinggan niyo sila, mas makikita niyo yung liwanag ngayon. Dahil narinig niyo na yung galing kay Ama, tapos maririnig niyo yung galing sa kanila, mas maintindihan niyo nasa yung tama. Ako mga kapatid, nakikinig ako kay Eli Soriano. Pinakikinggan ko din si Tubuloy. Pinakikinggan ko din yung iba mga Baptist. At doon ko naiintindihan yung iniaaral ni Ama. Sa wakas ng panahon ito, nasa pinakatama pala ang ating sisikapan sa wakas ng panahon. Maraming churches ngayon, talagang ito ang umiikot. Pero, dito kay Amang Scopus, awa naman ni Amang Scopus, tayo po'y nagkaroon ng extension ng santuario. Amen? Palakpakan naman po natin ang mga kapatid na nagmagandang loob. Sa mga ministro na nagsikap upang may tayo ang extension ng ating Mother Sanctuary dito sa Sabang. O ngayon, kahit umulan dyan, kahit medyo mainit, may aircon pa, yung kanal. Pero aayusin pa po yan para hindi na po medyo maano yung kanal. Baka mamustot kayo eh. So, sana maayos pa natin yan mga minamahal na kapatid. Kasi kung minsan talaga namang apaw-apaw ang mga kapatid na dito sumisimba, siguro yung isip ng iba, hindi na lang ako sisimba, walang upuan eh. Totoo ba? Napataw ko si nanay. Pero totoo po, kung minsan iniisip ng iba na lalo na taga-malayo, hindi muna ako sisimba kasi first Sunday baka walang upuan. O ngayon, binobroadcast ko na sa inyo mga kapatid, kung pwede ko lang iharap doon yung cellphone ngayon eh. Ayan po, meron na tayong bubong at kahit umulan ay makakaupo kayo. At kung minsan, pwede din namang nakatayo. Sa awat-abang ni Amang Scopus sa atin. Kayo ba'y malungkot dahil ganito lang kaliit? Wag! Dapat kayong maging masaya dahil meron. Kasi ang templo ng Diyos ay sino? Tayo ang templo ng Diyos na buhay. Tayo ang kanyang buhay na patotoong siya'y nandito na sa lupa. Makapag-uwi ka ba ang santuario upang ipahayag na nandito na ang Diyos? Hindi. Yung nandito sa loob ng santuario, ang siyang magpapahayag, ang siyang pakaka na gagamitin niya ang Scopus upang ipamalita sa buong sanlibutan, ako'y nandito. Hanap ko ay ang mga tunay na sasamba sa akin sa Espiritu at sa katotohanan. Hanap ko ang magpapakasakin sa pagtataguyod ng aking bagong pangalan. Hanap ko yung may pusilap na puso, na bagamat may kasamaan ay nababalutan lamang ito ng putik. Naandito ang aking batas panglinis upang siyang ihugas sa inyong mga pusong madumi, upang siyang ilinis sa inyong isipang marumi. Tanggapin niyo lamang ito at kayo'y magkatagumpay. Yan ang hatid sa akin ni Amang Scopus sa wakas ng panahon ito. Hindi pa ako tapos. Sige. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang ako'y nahihiya ng tumayo dito. Isang buwan ako nung nabingin sa mga kapatid. Pansin niyo ba? Hindi niyo ata pansin eh. Alam niyo ba pag ako yung umuwi ng graveyard shift, hindi ako dumadaan dyan sa hiya ko sa inyo. Doon ako dumadaan, tumatalon ako doon sa tulay. Then dumadaan ako doon sa nag-iba nating Mother Sanctuary. Tapos doon ako dumadaan. Kaya nandun ako minsan. Sa hiya ko sa inyo. Pero awa naman yung mga Scopus, nakagampan pa ako. Hindi ko na sasabihin kung anong oras ako natulog, alas 3. Tapos gumising ako na 5, pero hindi ako nangihina. Hindi ako nakakaramdam ng antok. Hindi, mga kapatid. Dahil dalangin ko mga ama, bigyan mo po ako ng energy ngayon. Dahil nais ko at nais ng bawat isa dito, nakakalista at mag-ihiwa-hiwalay na meron tayong presensya mula kay Amang Scopus. Nadadalhin ba ako natin pawid upang kayo magsisigla? Ha? Kasi baka kayo nalulungkot na, nalulumbay na. Wala lamang maisahin kahapon, nalumbay na. Ha, mga kapatid? Tandaan ninyo mga kapatid. Lahat ng pinagdaanan nyo ngayon, tatawanan nyo yan sa future. Naniniwala kayo mga kapatid. Kailangan yung pagdaanan yan ngayon. Dahil dadating ang araw, ito ka na. Kasi doon ka matututo. Ang lahat ng bagay na yan, kailangan mo pagdaanan. Yun ang gusto niya, Ama. Pagdaanan mo, anak eh. Hindi pwedeng hindi eh. Ayaw man niya, Amang, maghirap ka. Makita ka niyang lumuluha. Makita ka niyang umiyak. Makita ka niyang nahirap. Eh, kailangan eh.
Ganon tayo kamahal ng Diyos. Ayaw man niyang ikay mahirapan, pero yun yung kailangan. Dahil kailangan kanyang matuto pagdating ng araw. Kaya sa inyong mga bata, very good. Lagi kayong sumamba, kaya mag-scopus. Makinig kayo sa inyong mga magulang, sa inyong mga lolo at lola. I-treasure nyo yung mga sandaling kasama na sila. At ngayong araw na ito ay Father's Day. Kaya sa mga tatay, Happy Father's Day po sa ating lahat. Kabilang ako doon. Parang hindi pa ako sanay. Father. So yun po mga minamahal na kapatid, dahil sabi ko hindi pa tayo tapos, mahaba pa ang oras natin. Mula sa sulat ni Pablo kay Tito, chapter 2, verse 11, ay ganito ang maliwanag na sinabi niya upang pagtibayin pa ang ating pinag-uusap at tinatalakay sa bagong ito. Tito, chapter 2, verse 11, ang sabi ko ay ganito, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay, ang damdaming makalaman, at mamuhay tayo sa daigdig na ito nang may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan. Ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Purihin ng Diyos. Anong nahayag sa atin ngayon? Kagandahang loob ng Diyos. Ang pagkakaloob ng mga scopus ng bagong pangalay, kagandahang loob ng Diyos sa ating lahing Pilipino. Tayo kasi yung pinili. Sa dami ng lahi na pwedeng magtaguyod, tayo yung pinili na magtaguyod. Mapalad ba tayo? Yes. Ang Pilipinas, ang kanyang tinawag na bagong Jerusalem. Natatandaan nyo ba kung pag binasa ninyo ang kasulatan, gaano niya itinangin ang kanyang bayang Israel? Ngayon, tayo na yung may ari nung katayuang yun. Tayong Pilipino na ang pinili niya upang magtaguyod. Kahit huwag kayong mahihiya na taglayin ang pagpapahayag ng pangalan ng mga scopus. Iyan ay isang karangalang hindi maibibigay ng kahit na anong diploma sa sanlibutan nito. Purihin ng Diyos. Amen. Kaya naman mga minamahal na kapatid, ang sabi nga, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay. Ano yung mga makamundong pamumuhay? Alam nyo na siguro yan mga kapatid. Ang mga makamundong pamumuhay, yung mga bagay na sa palagay natin, ma-open natin ang Diyos. Nakaluwahan mo. Sa ganito mo bang lifestyle na open ko ba ang Diyos? Halimbawa, ang iniisip ko lang lagi, sarili ko, tatay ko, nanay ko, mga kapatid ko, buhay namin. Pero hindi ko na iniisip paano yung buhay ng Espiritu ko. Yun ay isang bagay na nakaka-open sa Diyos. Puro bagay lang dito sa lupa ginagawa na. Puro bagay lamang dito sa lupa ay nakapagpaligaya sa atin. Kayo ba, pag kayo'y nandito to, masaya ang kalooban nyo? Dapat masaya. Kasi kung napipilitan lang kayo, okay lang yun mga kapatid. Kailangan kasi, naalala nyo yung nakasulat, sa pilitang tatatakan sa loob. Gusto nyo bang mangyari yun mga kapatid? Sa pilitan natin, yung anak mo natutulog, hihilayin mo sa pa. Ayaw mong sumama, halika. Sa pilitan mo ng tatawagin. Dadating ang araw kasi mga kapatid, kailangan na natin silang gisingin ng sapilitan. Kasi kung minsan hindi sapat yung, hoy, gising na. Ibo ba? Yan, linggo na naman. Tanghali ka na naman babangon, bensin pa, pero pag ikaw ay pupunta sa kalayawan. Ibo ba mga kapatid? Kailangan yun minsan. Kailangan mong gamitan ng salitang makapupukaw sa pagdinig ng iyong mga mahal sa buhay ang pagsamba tuwing araw. Minsan nga, kailangan ko na lang, titigan. Ititigan ko yung pamangkin ko. Kakalabitin ko ng Clark. Pero babangon agad yun. Wala lang siya ngayon, nakabakasyon siya. Pero pag yun, kayo ba Clark, pag ginigising, nagising agad? Opo, very good.
Kailangan kasi mga kapatid, maging bahagi yun ng ating routine every Sunday. Sabi nga, ibinigay ng Diyos ang 6 days upang gamitin mo ito para sa laman. Ngayon, binigay ng Diyos yung ika-7 or sa ating kalendaryo unang araw upang gamitin naman para sa Kanya. At doon sa isang araw ng 24 hours, tumatagal lamang ang misa natin ng almost 3 to 4 hours a week. And then, after noon, balik na ulit para sa laman. Tapos maiinip ka pa. Diba? Tapos madaling-madali ka pa. Hindi pa natatapos yung pagtaas ng kamay pagkatapos ng magkaisa. Kaalis agad. Huwag ganoon mga kapatid. Tandaan natin mga kapatid, yung ating pagsasama-sama tuwing araw ng linggo ay tulad yan sa pagiging isang pamilya. Napapansin nyo ba, mas lagi nyo pa kami kasama kaysa kapamilya nyo? Totoo hindi? Mas nagkikita-kita pa tayo kaysa sa mga kamag-anak nyo. Di ba? Nagsasawa ba kayo? Baka nagsasawa kayo sa mukha ng isa't isa. Pero, yun ang totoo. Kung minsan nahahanap at natatagpuan ng bawat isa yung aruga ng isang pamilya, hindi ng kadugo kung hindi ng kapatid sa pananampalataya. Which is, yun naman talaga dapat na nangyayari sa wakas ng panahon ito. Hindi yung naglalaitan, naghahamakan, nagpupunahan ng mali. Ano sabi ng Panginoong Kristo na halimbawang dapat nating tularan? Ng kanyang hugasan ng paa ng kanyang mga alagad. May kahulugan yun, mga kapatid. Ang ibig sabihin, ano man ang dumi ng iyong kapwa, huwag mo itong ipagkalat sa iba. Protektahan mo ang iyong kapwa sa abot ng iyong makakaya. Kung siya'y may mali, huwag mo na siyang ipagkanulo sa iba. Ikaw na nagmamahal sa kanya, ang magtuwid sa kanya sa maayos na paraan. Kung minsan kasi ang tao, mas bantay natin ang mali ng iba. Totoo hindi. Mas nakikita natin yung punahin yung mali ng iba. Hindi natin nakikita yung tamang ginagawa niya. Kaya't nangyayari yung sinasabi sa aklat ng mga ngaral na ang isang boteng pabango ay napapabaho ng isang patay na langaw. At ang isang tumpok ng kamatis na sariwa ay nagiging bulok dahil sa naging isang bulok. Mahahawa kasi lahat. So ganoon din. Ang lahat ng mabuting mong nagawa ay nawawala ng saysay dahil ang iyong kapwa ay nakatingin lamang sa isa, sa iyong pagkakamali. Pero si Amang Iskot, kung saan nakatingin si Ama, doon sa mabubuting nasa iyo. Mali lahat ng gawa mo. Mali ang sinasabi ng bibig mo, mali ang iniisip ng isipan mo, mali ang damdamin mo, pero nakikita ang Diyos na mabuti sa iyo. At yun lang ang tinitingnan niya. At yun ang nais niyang lumago, magningning, magningas, at makahawa ng iyong nasa kapaligiran. Amen? Kapag ba ang isang tao nasa isang community na puro chismosa, anong ending? Mahahawa. Kapag ang isang bata nasa eskwelahang puro, alam mo yun, makulit, magiging makulit din. Tama ba, mali? Pero hindi na maiiwasan yun eh. Alam nga naman maghanap ka ng eskwelahang puro mabuti. Kaya may tinatawag kasing Christian school, di po ba? Iniisip ng magulang, Christian school ito. Ibig sabihin ng Christian, baka Diyos. Tinala mo ngayon sa Christian school, nagbayad ka ng mahal. Pero ang ending, mas naging masama ugali. Dahil hindi mo may tuturo doon kung hindi ka ginagabay ng Espiritu Santo. Kaya't may simbahan upang dito ituro ang para sa kaluluwa. Amen. Dahil ang eskwelahan nandun siya para ituro naman ang para sa kaalaman ng pang-edukasyon. Ito ba'y pang-edukasyon din? Edukasyon ito ng ating kaluluwa. Purihin ng Diyos. At upang sa ating pagtatapos, mga kapatid, mamili kayo sa tatlo. Matuwid, mabait, mabuti. Ano ang inyong pinipili? Taas ang nais ay matuwid. Mas natutuwa pag matuwid. Sino naman ang gusto'y mabait? Mabait. Ayaw niya ng mabait, ha? Sino naman ang gusto'y mabuti? Ayaw ng mabuti. Bakit ko ito pinapili sa inyo? Alin yung pinakamabuti sa tatlo? Matuwid? Mabuti? O mabait? Example, mga kapatid. Makalat ang bahay ninyo. Halimbawa, may magkapatid na iwan sa bahay. Makalat.
Para, alam mong parating na yung iyong magulang. Eh ayaw sumunod ng iyong kapatid. Ayaw sumunod, matigas ang ulo. Tatadyakan mo, sisipahin mo, mumurahin mo upang sumunod. Naging matuwid ka sa paningin ng iyong magulang. Kasi nalinis ang bahay mo sa paraang gusto mo. Matuwid, tama po ba? Pero naging mali ang pamamaraan. Ano pa yung isa? Example. Kaya nga po, depende sa sitwasyon. Ang sabi naman doon sa mabait, kung minsan may masamang epekto ang sobrang pagiging mabait at di lahat ng kabaitan ay genuine. Naintindihan sinasabi ko. Merong mga taong mabuti or mabait ang ipinapakita, pero totoo, sila pala hindi totoong mabait. Naunawaan niyo po. Makitang tao lamang. Naunawaan niyo po mga minamahal na kapatid. Ano naman yung mabuti? Iyan ang nais niya mag-isko. Maging mabuti ka. Pag ikay naging mabuti kasi, labas at loob, mabuti ka. Naunawaan niyo po. Example pa ng pagiging isang matuwid. Kung minsan, sa gusto mong maiayos ang isang bansa, ito nakakita ko lang din sa social media. May mga vendor na nagtitinda talaga sa mga lansangan na gustong ituwid ng gobyerno. Tama po ba? Pero kung minsan harsh ang pamamaraan ng gobyerno. Hindi ko alam kung sino may kapalit doon. Pero pag napanood mo, matanda na 78 years old nagtitinda ng kung ano-ano. Tapos, kukuhanin lahat ng gamit. Kukuhanin lahat ng paninda. As in, walang ibabalik. Dadalain ka ng mga enforcer, ng kung sino mang law enforcement na gumagawa ng clearing. Naging matuwid ka. Pero nasaan ang puso? Yun yung isang example na sinasabi ko sa inyo. Naunawaan niyo mga kapatid. Kaya gusto niya mag-scopus, maging mabuti ka. Maging mabuti ka. Alongside doon, papasok doon yung magiging matuwid ka. And then magiging mabait ka. Hindi sapat yung mabait, hindi sapat yung matuwid. Kailangan maging mabuti ka. At magsasama-sama na lahat doon ng mabuting katangian. Ang Diyos ba'y mabuti? Opo. Kaya nga may awit na, ay buti-buti mo, o aming Diyos. Di po ba? At ang sabi ng kasulatan, ang mabuti ay magpapakabuti, ang banal ay magpapakabanal, ngunit ang masama ay magpapakasama ka. Kaya kung ikay mabuti, magpakabuti ka pa. At kung ikay banal, magpakabanal ka pa. Purihin ng Diyos. Ito ang mabuting balita na sa inyo pinahayag sa umagang ito. Loobin ng Diyos na tayong lahat ay matuto. Na sa ating pag-uwi, baunin natin ang mabuti. Kung kayo may narinig na hindi nyo nagustuhan at sa palagay nyo, hindi naaayon sa kalooban ng mga scopus, gamitin ay talino, huwag kakatulong magkakama. Ito ang mabuting balita, purihin ng Diyos. Magsitayo po ang mga minamahal. Ilahad po natin ang ating mga palad para sa isang daigdig na panalangin. Among Scopus, dakila ng Diyos na sa amin ay tumawag, pumili at humirang sa wakas ng panahon ito. Diyos na nagkakaloob sa amin ng lahat ng bagay. Diyos na nagbibigay sa amin ng buhay. Among Scopus, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay mo po sa amin. Na ibinigay mo ang marapat naming matutunan sa buhay na ito. Ano man po ang aming pagkukulang, mga kalagusan at mga kasalanan, patawarin mo po kami, Amang Scopus. Tulungan mo po kami, Ama, na magtagumpay sa buhay na ito sa pananampalatayang aming tinanggap sa iyong bagong pangalan. Ama, ipinapanalangin po namin ang bawat kapatid na ngayon ay dumaranas ng mga pagsubok, ng mga karamdaman ng kanilang pisikal na katawan, maging ng kanilang mga kaluluwa. Ama, ikaw lamang po ang tangi namin pag-asa at alam namin kami ay iyong pinapakinggan. Ipagkaloob mo po nawa sa amin mga kapatid ng kagalingan. Ibigay mo po nawa sa kanila ang muling paglakas ng kanilang mga katawan, upang kanilang purihin ng buong lakas at sigla ang iyong bagong pangalan. Amang Scopus, nawa po, Ama, ang lahat po ng mga kapatid at iyong mga anak na tinawag sa wakas ng panahon ito ay maging masigasig
sa pananampalataya sa Espiritu at sa katotohanan. Maunawaan ng bawat isa ng iyong pagdating sa daigdig na ito sa bansang Pilipinas sa isang kagandahang loob na aming pinasasalamatan. Kaya naman, Ama, sinasamo dinadalangin namin patuloy ang pagkatagumpay ng aming Pangulo na si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at ang lahat ng namamahala sa pamahalaan. Nawa, Ama, sila'y gamitin mo ang kanilang kaisipan upang may sakatuparan ng nararapat para sa aming inang bayang Pilipinas. Gayon din naman, Ama, patuloy po namin ipinapanalangin sa iyo ang patuloy na kalakasan at kagalingan ng aming punong ministro na si Reverend Minister Heriberto Canantabing at ang lahat ng iyong mga lingkod na saserdote at mga lingkod na nagpapalaghanap ng iyong bagong pangalan. Ama, alam po namin sa bawat lakad, sa bawat pagmimisyon, ikaw ang siyang nangunguna sa amin. Nawa, Mang Iskopos, huwag mo po kaming pababayaan. Kami iyong kahabagan at kaawaan sa lahat ng aming mga pagkukulang. Amang Iskopos, ito po ang aming samo at panalangin sa kapurihan ni Jesus at sa kapurihan ng iyong bagong pangalan, Iskopos Kalimis-limisan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ilan po natin ang ating mga palad sa pagdarasal ng